Okay, today is 8/28, October 10, 2025 for the first Youth Fellowship Friday night Youth Fellowship. Uh, first, ang tawag dito? First meeting. Pwedeng face to face, which is yung mas malapit sa kanila, either McDo, or KFC, or Starbucks, or anong lugar. Then online, either Zoom or Google. So this is our first NYI Friday night NYI Fellowship, October 10, 2025, 8:29 na ngayon. So waiting sa mga kabataan. Hindi Regalo ko yan. Sige, mag-waiting lang tayo. Let's just wait. Waiting. Hello, good evening. Hi, Nad. Wait lang natin yung iba so we can start. Nagmamotor ka ba? Gantay pa siya. Ito lang ako. Okay. Pauwi pa lang kayo? Waiting ka kay Eloise dyan? Waiting pa sa Gongga. Ano oras pa siya? 10. 10? Hi, Pao. Good evening. Good evening po, kay Miggy. Hello po. Konting hintay pa siguro, then start na tayo. Pag Wednesday ba, anong oras ang uwian ni Eloise? 10 yan, lagi pas. 10. So pwede ka maghintay. Ikaw ba, anong oras ka? Di pas, tuwing Friday lang naman ako umuwi pa. Ano? Tuwing Friday lang naman ako nagsusundo. Tuwing Mother Friday, kasi, tuwing Friday ka na naghihintay?
Oo, kasi naka-dormant siya. Okay. So, pag Wednesday, Monday to Thursday, talagang, ano oras ang uwi mo? Nakakauwi ako dito mas 8. 8. 8. Mm. Saan ba tayo? 7:30 kasi, no? Pwede kang humabol. Pwede ka naman humabol, no? Ano, 8, nasa Antipolo ako. Tas ano ka pa, papuntang Solid? Oo. Okay. Okay. Ano ba sabihin? Nearly na lang to put in the string sa isa para sabi kasi sa atin rule set nagpapalit si Gio kasi may tools and galing mag-string kaya siya na lang may hahabol pa kaya? Ah, okay, I think I don't know kung may hahabol pa. Sabi nila Rika makaka-join sila. Pero i-message ko na lang. Sana basahan. Temporal. Len, Rosalie, Sen, Chloe, Chloe, Rika. Sige, I think we can start na. I don't think kung may hahabol pa yata eh. Sige, this is our first meeting for our Friday night youth fellowship. So again, either face-to-face tayo or online. And hopefully, sometimes makapag face-to-face tayo. And ano lang naman to, parang fellowship lang naman to, kamustahan, pag-pray natin ng bawat isa, may short message, then mag-usap-usap para sa mga plano na pwede natin gawin for the church, for the youth, and anong pwede natin gawin as a church para to make our relationship with the Lord and with each other na deeper. Katulad may mga plano tayo sa camping, may plano tayong ano to? Yung shackle ball, ang tawag doon? Shackle ball, ano yun? Ano yan? Ang tawag doon sa laro na yun? Basta yung ball na yan. Nakalimutan ko tuloy. Pickleball po yan. Ay, Pickleball. pickleball, shackle ball. Pickleball. Pickleball pala. Yan, parang mga ganon. Yung mga ano natin, tambay moments lang natin. Katulad sa bahay, tambay tayo dito, kain-kain, laro tayo ng mga ano, kung ano-ano. Para lang sa ano natin. And para makapagplano rin tayo as a church, lalo sa mga kabataan natin, anong plano natin sa mga young pro, young adult, sa mga
mga younger youth natin para sa ngayon. Gawin mo muna yan. Alright, sige. Before we start, sige, tayo manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful day. Maraming salamat sa pagkakataong ito na despite the busyness of each and every one of us, ay nagkakaroon pa rin kami ng time na magpuri at magbigay ng papasalamat sa iyo. Continue to protect us, guide us, and be with us, Lord. Cover us, Lord, with your most holy and precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Sige. Magandang gabi, Ronald, Paulo. Thank you for joining. And hopefully ay dumami tayo next meeting. So, konting ano lang muna. Message muna, then kamustahan tayo, then mga prayer request natin, then kung ano pwede nating planuhin para sa mga kabataan natin. And I think ang plano kasi natin this Sunday, pickleball tayo, 'di ba? Tama ba this Sunday 'yon, 'di ba? May pickleball tayo. So ano natin kay Ronda kasi si Ronda may alam kung saan eh. So, pero ano muna tayo? Sa short message muna tayo, mga 5 to 10 minutes lang naman 'to. So, ang gusto ko nang i-share sa inyo is startup. Si Kuya Angelo meron. Si Angelo ba lang meron? May alam? Okay, anyway. I will do that. Sige. Sige. Ano natin sa Sunday? Right, sige. So, devotion muna tayo. Kasi gusto ko i-cater to. To be honest, gusto ko cater to sa inyo. Kasi nga, pag Wednesday, hindi kayo nakakasama sa prayer meeting. And as your pastor, as your kuya, syempre hindi ko pwedeng baliwalain yon. So, I want to cater your time para sa ganito. So, Friday. Saturday kasi parang gusto ko pahinga na. Siyempre, 'di ba? Gusto mong pahinga, gumala, etc. So, ayaw ko nang kunin yung Sabado nyo. So, parang preparation na rin for the Sunday. So, gusto ko lang i-cater to kasi ayaw kong hindi kayo ma-feed ng word throughout the week before the Sunday. Iba naman yung Sunday school, Sunday service sa mga prayer meeting and yung mga ganito. So, I want to cater it to you. So, talagang gusto ko face-to-face actually kasi mas maganda face-to-face. Mas masaya, mas nakaka-engaging. But this will do for now and hopefully magkaroon tayo ng schedule sa mga yon. So, our topic for this evening is about, kikita to sa 1 Peter chapter 15 and 16. Dito sa notes ko, sabi dito, but just as He who called you holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So our topic for this evening is a holy heart in an unholy world. Tayo dapat daw maging banal sa mundong hindi ka banal-banal. Kasi bilang isang Kristiyano, ang dami pong temptasyon. Tama naman, di ba? Temptasyon sa barkada, sa love life, sa business, sa pera, sa lust, sa pride, sa ego, sa gluttony, and etc. Maraming unholy things sa mundong ito. Even the YouTube shorts that we watch, even the games we play, even the things that we buy and use, minsan unholy yun. Lalo na pag masyado ka nang nagiging doon sa mga bagay-bagay na yon, like our cellphone and yung mga kung ano pa mga bagay-bagay na ito. So, bilang isang Kristiyano, kailangan daw natin maging banal because sabi nga sa Panginoon, dahil banal ang ating Diyos. So, siyempre tayo manalangin. Let us pray. Heavenly Father, thank you for this time to reflect on your word. Please speak to us tonight. Teach us what it means to live holy lives in a world that often turns away from you. Help us, Lord Jesus, become more like Jesus in our thoughts, in our words, and in our action. In your name we pray. Amen. So, sabi nga dito sa we live in the world where sin is often accepted and holiness seems old-fashioned, tradition, or OAKJ. Diba? Sa mundong ito, nakikita naman natin, lalo sa mga college, diba? Ang sin is laganap, acceptable, okay lang na i-short time mo, pumunta ka sa Sogo. To be honest nung si Faye ay nagte-take ng CPA board exam, marami kami nakikitang estudyante ng college doon sa Recto. Baka kaklase pa ni Paulo yung iba doon. Pumapasok sa Sogo. Mga estudyante, may ID pa nga eh. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pumapasok. So,
Parang accepted Sure siya. ka pa si Paulo yun? Wala si Paolo. Kala ko nga Ay, hindi ba si Paulo yun? hinahanap ko Wala, yung wala. boses eh. Sorry, sorry. Sorry sa Kumakatok, interruption. Sorry. kumakatok nga ako sa, ano, oy, ano ba? Anyway, hindi naman si Paolo. Wala akong nakita eh. Nagkita lang kami ni Paolo sa Zeus Coffee na eh. Anyway, so, di ba, accepted eh. It's okay. Actually, pinagyayabang pa nga yun na, oh, na ano mo na ba yung girlfriend mo? Uy, nice. May scandal ka ba dyan? Patikin nga. Di ba, may kabarkada kami, nag-leak yung scandal ng girlfriend niya eh. Anyway, to make the story short, acceptable. Di ba, sa Yossi, pag-alak, dapat nakikita ng lahat para, uy, ang angas nun, astig nun. Eh, ang problema nito, God calls us not change. He still say, be holy because I am holy. Kailangan daw natin maging banal. Lalo na tayong mga Kristiyano. Lalo na tayong naniniwala sa Panginoon. Kailangan daw natin maging banal even if walang nakatingin sa atin or may nakatingin sa atin. So, holiness does not mean being perfect. Kasi yun ang misconception ng iba na to be holy, kailangan maging perfecto ka. Hindi mo kaya maging perfecto in our own strength. It means letting God be God and letting God change our hearts inside and out through the Holy Spirit so that we reflect His character, not our image, but His character in everything we do. So that's yan yung kailangan natin mangyari. So meron akong 4 points na gustong i-share sa inyo. Again, short lang naman to. Tatagal lang to dahil sa explanation. But ang first point natin is God calls us to be different. Diba, against the flow. Hindi tayo sumasabay sa agos ng mundo. Kasi ang agos ng mundo is kasalanan. To be, diba, being LGBTQIA++++. Dati hindi naman yan, pero ngayon parang accepted na. To the point, yung SOGI bill is malapit nang matapos yung approval nun na pwede na magkaroon ng same-sex marriage. And kung mapapansin nyo, sa ibang churches, ibang evangelical churches like the Methodist, pwede sa kanila ang mga gay pastors. Pwede sa kanila magkasal. Siyempre, hindi pa sa Pilipinas, but in the abroad, pwede na sila magkasal. Pero sa Pilipinas, meron na tayong mga gay pastors sa Methodist. Kasi hinahaya nila. Pero sabi, we should be different. Hindi tayo, sabi nga doon sa against the flow, because only dead fish swim with the water. As children of God, as disciples of God, we are not called to blend into the world, but to be different from the world, kaya nga at salt and light of the world, with the word that stands out through our obedience and love. Yun yung natin, ito yung laban natin, yung obedience natin at yung pag-ibig natin. Now, iba yung pag-ibig sa kasi as Christian, hindi tayo nakikipag-argue. We share the gospel out of love, not because of hate. Holiness means living in a way that honors God even when others don't. 'Di ba? Sabi nga sa isang quote sa Facebook, kung maalala niyo, alam ko lumaganap to eh. Be kind even if no one is kind. Ganon din tayo bilang Kristiyano, we should be holy. Because holiness means living in a way that honors God. Kung sa tingin mo nakaka-honor to sa Panginoon, yun ang gawin mo. Siyempre, alam mo naman ang nakakapuri sa Panginoon sa hindi nakakapuri sa Panginoon. God calls us to be different. Huwag tayong mag-blend katulad ng chameleon, nagbe-blending sa background para maging in. Kaya nga ang sa atin mga Kristiyano is ang OA, ang corny, ang boring. Pero tandaan natin, we are here into this world na purihin ng Panginoon to worship God and not our own. Kasi sabi nga, your name should be greater and higher than me. Yun ang natin palagi. Number 2, holiness starts in the heart. Kasi kahit gaano pa ka physical or externally okay, kung internally naman is masama ang mo, katulad pag mag-worship ka sa Panginoon pero napipilitan ka lang, walang kwenta yung worship na yon. Kasi peke, napilitan o pilit na so, 'di ba? Pag pilit kasi ang isang bagay, hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Hindi mo gagawin ng maayos yung ministry mo kasi pilit ka napilitan ka. Wala kang kusa, wala kang passion. For the sake of doing it, yun lang ang gagawin mo. Pero tayo bilang Kristiyano, dapat tayo from the inside out
yung ano natin, yung eagerness natin to learn, to experience, and to be in the presence of the Lord. Yun ang ano natin. Kasi holiness starts in the heart. And God sees our heart. Kahit gaano ka pa, ka magpalamuti dyan, magpabango, maligo, or mag-makeup, hindi yun ang titingnan ng Panginoon. Titingnan niya yung nasa loob natin. It's not just about avoiding sin. Being holy is not just it's not about avoiding sin, being holy. It's about letting God cleanse our heart from selfishness and pride, cleaning us from the inside out. Holiness is not avoiding sin. It's not even fighting sin, but it's letting God reign in our heart from the inside out. The Church of the Nazarene teaches entire sanctification. So, I hope na alam nyo to, entire sanctification, because isa to sa mga pillars ng Nazarene na dapat alam natin. And I hope pwede nyo basahin to sa church manual natin, sa Articles of Faith na meron tayo, para malaman natin entire sanctification. Or i-google nyo or i-chat GPT nyo to make it more understandable. Where God's Spirit fills and purifies the heart to love Him fully. Ang puso natin, ang buhay natin kasi, hiram lang to. Itong buhay natin, hiram lang to. This is temporary. Kahit sabihin natin 100 years old ka tumaga sa mundong ito, those are temporary. Ang inaano natin yung endgame. Sa dulo, katulad sa ML, or sa kung COD, sa umpisa ka lang malakas, sa endgame mahina ka. Hindi ganon. Kahit mahina ka sa umpisa, ang importante sa endgame mo, doon ka matibay. Ganun din sa atin. Dapat kailangan, natin siya, talagang ibigay todo natin yung buhay natin para sa Kanya. Hindi ko naman sinasabi na Monday to Sunday ka mag-worship dyan or mag-ano sa church. Ang ibig ko sabihin is quality. Kung Sunday ka lang pray, quality mo na yon. Kasi sa church naman natin, wala pang 3 hours or 4 hours, tapos na tayo. So yung within those 3 hours and 4 hours na equality mo yung kay Lord. Stop the Facebook, stop fidgeting with your other things, yung mga ballpen or kung ano mga fidget mo na yan. Focus ka sa Panginoon. Kasi distraction lahat yun. And because there's distraction, hindi mo nabibigay yung todo mo sa Panginoon. So, in those 3 hours or less than 3 hours, quality. Iano mo yung puso mo, quality focus sa Kanya. Kasi tandaan nyo, distraction, pag na-distract ka sa salita ng Diyos, distracted ka dahil sa kasalanan o dahil sa demonyo. So, huwag ka magpapa Next, point number 3, the Holy Spirit makes holiness possible. In our own effort, hindi natin kayang maging banal. Hindi natin kayang magbasa ng Bible. Hindi natin kayang mag-pray. And I hope nagpe-pray kayo every day. I hope nagbabasa kayo ng Bible nyo every day. Pero because of sin, boring. Diba? Boring magbasa ng Bible pag wala ang Holy Spirit. Ewan ko lang sa inyo kung gano'n ang nyo. Pero for me, boring. Minsan naboboard ako pag wala ang Holy Spirit. Pag napansin ko na yun, parang mas gusto ko manood ng YouTube, mas gusto ko maglaro, mas gusto kong may gawing iba. Pag naramdaman ko yun, una parang wala lang, patay mali siya lang. Pero the Holy Spirit is convicting me. Mamaya-maya magpipray ko, Lord, i-remove nyo to. Tapos makakapag-devotion na ako, makapagbasa na ako ng Bible. It's not easy kasi minsan talaga alam mo yung board na board ka. Aya ako, mas gusto ko gawin to, mas masaya dito. Pero I praise the Lord because inaano ako ng Holy Spirit. Sometimes nananalo ako, sometimes talo. But again, it's a constant battle. Without the Holy Spirit, hindi natin kayang maging banal. Because the Holy Spirit makes holiness possible. We can't live holy lives on our own. Hindi natin kakayanin yan. Not even our good works. It's the Holy Spirit. Kaya nga sa Parakletos, the helper. Parakletos, Greek word, Hebrew word, Parakletos. It's the Holy Spirit who give us the power to say no to sin and yes to righteousness. Kasi yung Holy Spirit yung nagbibigay sa atin ng strength to overcome temptation and sin. Pag may temptation, dalawa lang ang pwede mong gawin. You say no and run. Yun lang ang pwede mong gawin. Hindi ka pwedeng, matapang, matibay ang faith ko. So kahit hindi ako matitempt. No.
Hindi pwede yun. Matitem ka, babaksak ka nun. Tingnan mo si David. Natingnan niya si Bathsheba. Hindi siya umalis. So na-tempt siya ngayon. Hinayaan niyang mamatay yung asawa niya tapos kinuha niya si Bathsheba bilang babae niya. 'Di ba? Kasalanan niya 'yon. Kasi baka hindi siya tumakbo. 'Di ba? Si Joseph, 'di ba? Tumakbo siya. O kahit na kinulong pa rin siya dahil doon kasi pinagano siya ng asawa ni Pharaoh kung maalala niyo yung kwento noon. Again, the Holy Spirit give us the power to say no to sin and yes to righteousness. When we surrender daily, kaya nga daily surrender, God help us live in victory and not defeat. Kung napapansin nyo parang patay ang buhay nyo, parang may kulang, or parang walang nangyayaring tama sa buhay nyo, it means that you are not surrendering everything to the Lord. Kasi kung sinurrender mo na to sa Panginoon, God will give you the strength, the encouragement, the motivation that you will need to fight the good fight of faith and to be victorious. Last but not the least, holy living reflects God to the world. Yung testimony natin. Yung tipong di mo na kailangan sabihin mong pastor ka, hindi mo na kailangan sabihin Christian ka, mararamdaman ng tao, tindig mo pa lang, lakad mo pa lang, pagsasalita mo pa lang, paano mo i-present yung sarili mo. Christian ka ba? Diba? Kaysa naman marinig mo, Michael, Christian ka ba? Oo, bakit? Pastor nga ako. Kaya pala. Diba ang sakit nun? Masabihan ka nun. Kaysa tasabi sa Michael or Mickey, Christian ka, no? Oo, bakit? Okay, kaya pala. Diba? Same word, different annotation, different meaning. Our testimony is important. Nobody's perfect. Lahat tayo nagkakamali. Alam naman natin yun. Pero sa pagkakamali natin, dapat matutunan natin na mag-evolve, matuto. Yung pagkakamali mo, dapat matutunan mo na, ito yung pagkakamali ko, and you learn from your mistake and improve yourself so that hindi na tayo paulit-ulit ng cycle sa mistake na yon. Our testimony is important to reflect how God loves us, how God is good to us, and how God is Lord of Lords and King of Kings to the whole world. Kasi hindi ko pwede sabihin, Christian ako pero palagi kang malungkot. Christian ako pero palagi kang problemado, palagi ka nakasibangot, palagi kang galit. Kristiyano ka, I serve God pero parang palagi ka na lang walang pera. Kristiyano ka, tas puro na lang temptation, ko sa alak, ko sa babae. Hindi ganoon eh. Kasi pag nandiyan ang Espiritu sa iyo, meron kang kakayanan to rebuke. God gave us the power to rebuke sin with the Holy Spirit. Kung hindi mo talaga kaya, ibig sabihin yung Holy Spirit wala sa iyo. And sometimes, to be honest, minsan ganun din ako. Minsan nararamdaman ko na wala ang Holy Spirit sa akin, I fall. I fail. Lalo pag basta mga kononong bagay na I cannot tell you right now kasi talagang nakakainis. Nakakapanghina. So, when we surrender daily, God help us live in victory, not defeat. When we surrender, it's not the when we surrender to God, hindi ito defeat or hindi ito failure, kundi this is victory. Kasi kay God tayo nag-surrender, hindi sa kalaban, hindi sa mundo. Last but not the least, so holy living, God to the world. When people see patience, kindness, and purity in us, they see Christ. To be Christ-like nga eh. Diba? Yun yung goal natin, to be Christ-like, na makita ng tao sa buhay natin ang Diyos. Kasi paano tayo magsalita, paano tayo mag-isip, paano tayo kumilos. Holiness is not just separation from sin, it's transformation for service. Okay? Holiness is not just separation from sin, it's transformation for service. So for our conclusion, God is still looking for people whose heart are fully His. Ano yung ng Panginoon ang magaling, ang mayaman, ang marunong, kung hindi naman willing? Diba? Maraming magaling dyan eh. Magaling sila, magaling mga yun, magaling tayo. Pero pag hindi naman willing, ano yun? Sayang. Mas okay na hindi ka magaling, hindi ka marunong, hindi ka mayaman, hindi ka katulad ni Moses, di naman marunong magsalita si Moses. Diba? Si David,
Shepherd boy lang yan eh. Di ba? Si Abraham, ano ba sila doon? Di ba? Pero willing sila magpagamit sa Panginoon. They are not perfect, but they are willing, and look what God had done in their life. Ang laki ng impact nila in the Christian community. Holiness is not about rules. It's about relationship. If you love someone, you will do your best. Tama? It's about loving God so deeply that sin loses its attraction. Pagmahal mo ang sa kanyang sa asawa, hindi ka magtututime, hindi ka mangangaliwa, hindi ka maghahanap ng iba, kasi mahal mo asawa mo. At dahil mahal mo asawa mo, every day is a blessing. Because pag ang asawa mo hindi mo na mahal, every day is a curse. But because you love your wife, wala kang makikita. Katulad sa akin, mahal ko si Faye. Wala akong nakikitang magandang babae. Si Faye lang. Kahit ginagano, inaaway ako. Kahit palagi lang sila, pera, nasaan ang pera, kulang yung pera. Pero puro pera na lang, naririnig ko sa bunganga niya. Mahal ko si Faye. Wala akong nakikitang ibang babaeng maganda. Well, maraming magandang babae, pero yung paningin ko hindi ganoon eh. Kasi mahal ko asawa ko eh. Kaya kahit ganoon siya, I see, I'm still attracted to her. Hindi ko lang alam kung vice versa yun. Hindi ko lang alam kung vice versa yun, pero ganun ako. Because holiness is not about the rule, it's about relationship. It's about loving God deeply that sin loses its attraction. So, in short, let's live each day saying, Lord, make my heart like yours. So, let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord, thank you for calling us to be holy as you are holy. Lord Jesus, we admit that we cannot do it on our own. We lack the strength, the capabilities, the skills to fight our own battle. And we need you, Lord Jesus. Lord, fill us with your Holy Spirit. Purify our heart and help us to live in love, humility, and obedience, Lord Jesus. May our lives reflect your holiness wherever we go. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. So, dyan ako nagtatapos sa ating short message. Meron po ba kayong gustong sabihin? May gusto kayong i-share? Paulo, Ronald? Bago tayo pumasok sa prayer request at sa mga kung ano mga plano pwede natin gawin. Meron ba kayong gustong i-share? Ronald, Paulo? Mas okay na ako, mas. Po? Okay na ako, pas. Si Paulo yata meron eh. Sige, Ronald, ikaw, anong masasabi mo, Ronald? Turo-turo ka pa. Sige, ikaw muna, Ronald. Tatlo lang tayo eh. Sige na. Wait lang, maingay kasi dito eh. Kahit short lang. Kahit short lang. Regarding dun sa pas, yung pagbibigay ng time. Maganda talaga yung katulad ng ganyan. Kasi lahat naman tayo talaga may gawain. Talagang may mga pinagkakabisihan sa mga bagay. Pero importante pa rin talaga na magkaroon talaga ng time sa ministry, sa church. Lalo na ganyan. Ano naman siya eh. Ako siyempre, magtutunog hypocrite naman ako pag sinabi kong nakakasama ako sa lahat. Pero may mga talagang bagay talaga na hindi kinakaya, lalo na sa oras talaga sa trabaho. Pero as long as kaya, ginagawa. Kung tulad ng ganito, andito ako sa pero yun nga, ito yung kaya na time, kaya sama ako. Diba? Kasi importante pa rin naman talaga na magkaroon ng ganitong klaseng oras, maglaan ng oras kahit papano. Yun lang naman. Amen. Quality time. Yes. Kaya, ang ano lang naman doon is, kung yun lang ang kaya mo, ibigay mo na ng todo mo. Kung 1 hour lang, 30 minutes. Kaya nga, ang challenge ko talaga sa inyo, at least read your Bible kahit 10 minutes, 5 minutes a day. Isang verse lang a day, tapos doon ka na mag-reflect, mag-pray. Kasi importante yan, kasi sa mundo natin talaga ngayon, talaga eh, agaw attention ang nakita nyo ba yung AI? Nakakatakot ang AI. To be honest, gumawa ko ng isang sermon
sa AI. Natakot ako kasi kumpleto na lahat eh. Pero pag babasahin ko, medyo may pagkaano pa rin. Hindi ko ginamit. Gumawa ko ng bago kasi sabi ko hindi pwede to. Parang ano yun. Kasi ang attention natin talagang ano na eh. Inaagaw na ng technology. And katulad sa family, 'di ba? Sa amin, minsan kakain na lang kami, kanya-kanyang cellphone. May cellphone si Aubrey, may cellphone si Andre, may cellphone si Taripe, may cellphone si Faye, may cellphone ako. Magkakasama nga kami sa isang lugar pero kanya-kanyang cellphone. Tapos 'di ba parang kaya kung meron tayong time, ibigay na natin yung todo, quality time. Kung kaya nyo itong Friday, less than 1 hour, ibigay na natin yung todo. Kung sa church Sunday, ibigay na natin yung todo. Yung Sunday nga, dapat bigay todo natin to hanggang Sabat, hanggang hapon. So, yun nga. And may NYA service tayo this Sunday, ha? Okay, thank you, Ronald. And I really appreciate na for you speaking up. Paulo, ikaw naman. Reflection po ba kay Mickey? Nakinig ka ba? Ano po? Opo, nakalimutan ko po kay Mickey, sinabi mo yung last quote mo. Basta yung something Pwede mo po ulit yung last quote. Nakalimutan ko sa exact word na sinabi mo. Yung ano kasi doon is, holiness is not just separation from sin, it's a transformation for service. Yun yung sa ewan ko kung yun yung sinasabi. Yung isa pa po, parang before po mag-end. May sabi ko po na nakalimutan ko po yung exact word eh. Anong naalala mo? Parang maano ko kasi nakalimutan. About, ano po ba to sa... Quality time ba yun? Or yung sa relationship natin sa kay Lord? Quality time. Yeah. Yung quote ba yun? Taka. Quote po yun eh, quote siya, quote. Naku, nakalimutan ko na. Ano na kasi yun eh, mga hindi kasama sa notes ko yun eh, pang-improve yun eh. Sige, saan na lang po yung sinabi niyo sa magaling ka nga, pero okay. Wala ka. Ayun na lang po. Kasi mayroon po maganda kanina eh, nagustuhan ko yung quote kanina eh. Pero yung yun na lang po. Sige. Yung sa magaling ka pero walang willingness. I mean, di mo naman wala kang willingness. Nag-reflect lang po ako about dun sa, Okay. di ba nga, former akong drummer, gano'n. Tapos, sabihin natin, meron akong skill sa drumming. Tapos, ayun nga po, hindi ko siya nagamit sa church. Yung skill ko na yun. Ano lang po siya, parang parang may may nagtunggol sa isip ka. Ako nga, sayang naman kasi yung skill ko na to, kung hindi ko magagamit kay Lord. Tsaka, actually, namimiss ko na nga rin pong ulit mag-drums eh. Every time po ako nadadaan sa school kasi may may drum line, opo. Asa isip-isip ko, ang tawag dito, kung di lang ako tamad. kasi gabi po yun eh. Tuwing uwi po ako ng gabi, may mga drummers doon na tumutugtog. Oo, nagpa-practice. Tapos yung iba po, yung sa mga nag-play po sa UAAP ng mga drummers, yung malalakas pumalo. Oo. Doon mo nakikita ko. And actually, sabay po sila mag-practice eh. Yung isa po, sa kabilang side, yung mga drum line, ito po yung mga lumalaban na parang drum miller. Tapos, nakikita ko po, parang sabi ko, ang sarap po pumalo, ganyan. So, ang naman nun, ang sarap pumalo, pero sa church, may drum naman po, like, naisip ko lang po na may drum naman sa church, but kung namimiss kong pumalo, bakit iniisip ko po, or bakit nagpo-focus ako dito sa school, or na meron naman, sabihin natin parang ibang path na para makapag-play ng drums. Ganun. Kasi nakakamiss mo talaga mawali kung nakikita ko yung mga drummers dun sa school eh. Sabi ko, kaya ko rin yung pinapalo na yan eh. Pinapalo rin namin yan ng high school eh. Oo, naalala ko nagano kayo diba sa Inares? Opo, ganun. May mga laban po. Doon naman po, kasi parang mga, sabihin natin, mga parang professional na rin po sila eh. Kasi ang FEU po, pag sinabi mong FEU drummer ka, parang kilala siyang may bigat. Opo.
sa mga lumalaban, like yung nasa banda pa po ako nun, Oo. pag parang one of siya, dream pag nakapasok ko sa mga ganung Kasi ano banda yan, sa alam mo ba school. pag napunta ka dyan, may scholarship ka rin eh. Oo nga po. May Actually, scholarship ka. nag-apply po ako niyan first year ata. Oh, ano nangyari? Tapos, gabi po yung Practice. tryouts. Opo. Wala na. Tapos, di po ako pumunta. Tapos ang fees po nun, lahat po natanggap. Lahat po Ayun sa mama. lang. Sayang. Hindi Ayun po, kasi yun ang gabi apply rin ko eh. na. Susunduin mo pa si Pearl, diba? Opo. Ay, hindi pa po yun kasi grade 6 pa po sila nun eh. Ay, Tinamad lang po ako nun eh. Pero ngayon po, ayun po, actually gusto na rin po kay Ronald. yun lang. Yun Eh, may lang. drums, ganun. Nakakamiss rin po eh, mag-play ulit, ganun. Oo. Wala namang ano pa, pwede ko pa humabol. Opo. Ayun nga po, yun lang po, yung sa yung reflection ko dun sa word na yun, hindi ko nagagamit yung skill ko. Di rin naman po ako magaling, pero sabihin natin, I have the knowledge naman po, di ba? Yes, Kahit yung yes. yung mga simple. Kaya nga sabi sa'yo, Pao, minsan palitan kayo ni Ronald. Ikaw minsan Opo. mag-drums. Kaso, nahiya ka kasi eh. Pinangihina ka ng loob eh. Nahiya ka na baka magkamali ka eh. Nakikita ko sa'yo eh. Pero Oo nga, okay pas lang naman parang magkamali. Ako nga, nag-drums din ako doon dati. Nagkamali ako ha. Kamali ako ng beat, nagkamali ako ng palo. Pero, pinagalitan kami ni Pastor Sia noon eh. Sabi ni Pastor Sia, ano nangyayari sa praise and worship? Ang pangit-pangit. Siyempre, grabe naman tong pastor na to. Grabe yun. Comedy lang. Pero, Kaya, ang importante, may knowledge ka doon, pwede mong ayusin. opo, nakaka-pressure lang po kasi minsan. Nakaka-pressure Ganun talaga, pag pero ganun. ganun talaga. Tingnan mo si Ate Chris. Alam mo, hinayang ako kay Ate Chris. Magaling siya magpiano. Magaling siya mag-organ, magpiano. Marunong siya, mga complicated, kaya niyang tugtugin. Kaso ayaw niyang Opo. gamitin sa church. Wala tayong hymnals. Wala tayong nagpapiano. Pwede naman siya magpiano, pero nahihiya. Kailangan daw mag-practice. Hanggang sa nagsawa na ako magpaalala sa kanya. Kasi ayaw niya, wala siyang passion eh. Nandun yung skills, nandun yung knowledge. Meron siyang time to practice, pero pag wala yung puso mo, kasi wala talaga. Ako nga, to be honest, dancer kasi ako nung high school. Ewan ko kung nakwento ko na, dancer ako. Pero hindi ako magaling magturo. Magaling ako sumayaw pag may nauuna. Pero as time goes by, hindi na ako sumasayaw, hindi na ako hindi na rin, wala na rin yung yung, at saka tumaba na rin ako, so nahirapan na rin katawan ko. Pero, ang importante na yung willing ka. Kahit di mo kailangan maging magaling eh. Basta willing ka lang. Ako, to be honest hindi ako matalino. Hindi rin ako masipag. Tamad nga rin ako. Tamad din ako, hindi ako matalino. Pero, ewan ko pero para kay Lord, talagang gusto ko ibigay yung best ko para kay Lord. Siyempre, hindi ko pwede compare sarili ko sa ibang pastor kasi mas magaling yung ibang pastor, pero in my own effort, talagang ginagawa ko yung best ko. Now, hindi ko kayang sabihin na maganda na yung ginagawa ko. Pero I'm still learning even today. Kasi 9 years na yung church natin, 7 years na ako nag-assistant associate pastor. Pero I'm still learning. Marami pa rin akong kulang, marami pa rin akong kailangan improve, marami pa rin akong kailangan ayusin. Nahihirapan pa rin akong sa ibang leadership minsan to be honest, nagtatampo ako sa iba, nagtatampo ako kay Sed, nagtatampo ako kay Rika kasi hindi marunong mag-reply. Katulad nga, 1.5 months na, hindi pa nagre-reply ulit. Anyway, pero yun lang eh. Kung willing tayo, may paraan eh. Sabi nga nila, 'di ba, tinuro ko sa inyo, there's so many ways to skin a cat. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, tayo, di naman kailangan na ngayon na, pero at least dahan-dahan nag-i-improve tayo, nagbabago tayo. Because to be honest, maraming ang laki ng potential ng church natin. Ang laki ng potential nyo sa leadership. Kailangan lang talaga ma-push. Kaso tanong doon is hanggang saan pwede ko i-push kasi yung iba nagre-retaliate minsan pag napupush ng medyo But again, thank you Paolo for sharing. Thank you Ronald for sharing your insights, and I really appreciate your time. Gusto ko talaga i-cater tong Friday sa inyo kasi walang youth sa Wednesday prayer meeting. Walang youth. Kung mayroon naman si Leng, pero saglit lang, di tinatapos. Minsan natatapos niya, minsan late, pero yun siya lang eh.
Pero I want to cater this Friday sa inyo. Kila Rika, kila Seth, kila Chloe, kila Elizabeth, pero ano nga mas active nga si Elizabeth sa church nila. Alam niyo ba si Elizabeth nagpapiano sa church nila? Aware ba kayo? Kaya sabi ko, uy, sana sa church din natin. Kita ko yun. Diba? Nagpapiano siya pero sa church ayaw Pero ewan ko, siguro mas napilitan lang siguro mag-church sa atin. Pero anyway, hindi ko lang pwede pilitin kasi sa church talaga natin, hindi ko pwede mamilit. Pwede akong magsabi katulad nito, pero hindi ko pwedeng ipilit. Pero as your pastor, I really want to encourage you to do your best. Kaya gusto ko rin kayo sa tithes, maano niyo yung tithes. Kasi pag nagta-tithes kayo na hindi napipilitan na, kasi pag ang tithes napilitan, walang useless din Hindi na siya blessing. Dapat kayo mismo magkaroon ng sa sarili niyo na magbigay ng tithes niyo para yung blessing mapunta sa inyo. Hindi kayo nagbigay ng tithes for the blessing, pero ano yun, na matuto kayo magano. Kasi ako mismo ganun din ako noon. Di lang yon sa leadership. Actually gusto ko maging maaga palagi sa church. Kaso hindi ko talaga kayang mag-aaga sa church kasi may mga bata, may asawa ka, may bata ka. So talagang kahit gusto ko nang pumunta sa church, hindi ko nang pwedeng iwanan na lang unless alam ko may susundo sila. Pero may mga restrictions tayo, may mga limitations tayo, pero with each other's help, kaya natin tong anuhin. And I want to really encourage you na kahit one verse a day makabasa kayo para lang sa spiritual life natin. It will be hard, it will be boring from time to time, pero I know na makaka-benefit ito sa inyo. Alright, sige, yun lang naman ang gusto kong gawin ngayon kasi first meeting natin, kamustahan, short message, yung planning siguro, pag nandyan na mas marami-rami tayo. Basta alam ko, pickleball this Sunday. Ayun nga pala, after lunch pala si Gio pupunta sa church para ayusin yung guitar string. So, yun. So, baka hindi tayo maka-pickleball, no? Pero pwede tayo mag-youth fellowship nun while waiting. Alright, sige, prayer request. May mga prayer request ba yun? Baka pwede nyo i-chat na lang yan para mabasa natin ng maayos. Mga prayer request nyo. Tsaka weekend na lang po. Sa midterms ko. Midterms? Kailan Matatapos midterm na mo? po. patapos na po yung yung grade ko. Sige. So, Sige, pag-pray natin tong... may may upcoming po akong quiz mamaya ako will take. Exam po. Mamaya? Opo. Online? Tsaka sa Tuesday. Opo, online po. Oh, grabe ayos. Ayos. Sige, pag-pray natin yan. Opo. Ikaw, Ronald, Thank you po. Sige, ikaw, Ronald, anong prayer request mo? Ronald? Mushi. Sige, ayun, sige. So, pag-aaral, grades, health na rin ni Paulo, tapos kay Ronald, every travel and good weather, lalo sa Pangasinan para hindi masira ang mga palay. Oo nga pala, no, mag-harvest na kayo sa November? Harvest kayo sa November o December? Ngayon pastel. Oo, ngayon, oo. Baka bukas na gas. Baka bukas. August. Tapos pahinga kayo ng 3 months, no? Pahinga ng lupa 3 months. Depende, baka magpatanim ulit ako. Gulay, no? Gulay naman. Palay. Palay ulit. So, Ano na yun? Dapat may gulay. Hindi palay. Baka magpatanim ako ng kamatis. Ayan, kamatis para tumaba ulit yung lupa. Oo, sige. Asindero na si Kuya Ronald po. Asindero. Oo, asindero eh. Nilalati ko yung mga tauhan dun eh. Egyptian pala to eh. Oo. May dala akong lati ko dun eh. Naalala, Si Don Excited ako Ronald. umuwi lagi eh. naalala ko yun doon sa farm din namin eh. Naghahanap kami ng tae ng kalabaw. Pati ng para lang pang pataba ng lupa. Tapos, pag ganun basa-basa pa pala sa gitna. Anyway. Sige, pag-pray natin yan. So, ako prayer request ko is yung sa sciatica ko kasi masakit pa rin eh. Talagang nahirapan pa rin ako maglakad, nahirapan pa rin akong actually sabi ko nga sa kahit nakaupo ako, masakit. Pinipilit ko lang kasi wala akong choice. Pero masakit pa rin tumayo, lalo pa nagigitara ako kung nakapapansin niyo. Talagang pinipilit kong tumayo para hindi masyado. Anyway, so yun, sciatica ko, complete healing. Pag-pray din natin iba nating youth na makasama naman sana.
next time. Sige, every Friday to ha. Every Friday, 8:30 na lang siguro para mas okay sa inyo. Or 8, ano ba gusto nyo? 8 or 8:30? Pwede yung 8 pas? Sige, 8. Para hindi masyado gabihin talaga. Sige, ganun na lang 8. Sige, tayo manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful time. Thank you for this time na kasama ko ang aking mga kapatiran sa faith, na si Ronald, si Paulo. Thank you sa buhay nila, sa oras na binigay nila sa pagkakataong ito. Lord, we also pray for our other youth na sana maka-join and sana magbigay sila ng oras para dito, para sa aming spiritual and relationship, deeper sa aming relationships sa bawat isa, at ganun din sa inyo, Panginoong Hesus. Lord, sa pagkakataong ito, we are praying for Paulo's prayer request sa kanyang quiz, midterm, pag-aaral niya, protection sa kanyang biyahe, sa pangangatawan niya, sa pag-aaral niya, sa family niya, sa business nila, sa papa, mama, mga kapatid niya. I-bless niyo po siya at huwag niyo siya papabayaan palagi, Panginoong Hesus. We also pray kay Ronald, everyday travel and good weather, lalo sa Pangasinan, para hindi masira ang palay, at ganda sa harvest nila bukas or mamaya bukas or sa susunod na araw, at ganda sa pagtatanim nila ng mga bagong itatanim nila, ganda din sa kanilang biyahe, ganun din sa kanilang relationship ni Eloise, lalo na sa kasal nila next year sa January. I-bless niyo po sila, huwag silang papabayaan. We also pray for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa mga ministries, sa mga leaders, sa mga members, sa mga guests namin, at sa mga ano pang mga bagay na ginagawa namin. Lord, tulungan niyo po kami at huwag niyo kami papabayaan. Lord Jesus, I also pray for me, lalo sa sciatic ako, na magkaroon na ng complete healing, at gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Sa lahat ng may sakit, Panginoon Jesus, pagalingin niyo sila. Sa lahat ng namumblema, give them comfort and peace. Sa lahat na nangangailangan ng financial, may give them provision. Lord, cover us, Lord, with your most holy and precious blood. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Maraming salamat, Ronald. Maraming salamat, Paulo. Pwede nyo mabuksan yung camera nyo. Picture tayo. Ayan, ayan, ready? 1, 2, 3. Alright, God bless you guys. See you this Sunday. Ingat kayo. Ronald, ingat ha. Thank you, Pao. Salamat na. Thank you po. God Bye-bye po. bless. Ingat, Kero. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Thank you.